Good morning. Nagsalita na po itong si VP Sara patungkol sa pagtaas ng kanyang trust and approval ratings. Sa kabila ng matinding paninira, panggigipit mula sa politiko, mula sa mga kritiko. Ito po ang sinabi ni VP Inday, VP Sara sa panayam ng media sa kanya. Okay, ito po. And the other three highest rank officials decreased GP. Yes. And then, Opo. Jace? Trust at saka performance rating. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko na sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Okay, so yan po ang sinabi ni VP Inday. Sabi niya, siya daw po ay nagulat na tumaas ang kanyang trust and approval ratings. Okay? Sa kabila ng matinding paninira sa kanya mula sa mga politiko, sa kanilang supporter, sa social media. Okay? Maski po tayo ay may mga nabasa tayo, narinig tayo, may mga video sinasabi, paninira kay VP Sara, sabi may kalandian daw si VP Sara, may kalandian. So alam po ninyo yan po ay below the belt. Okay, sa pag sinabi mong kalandian, yan po ay hindi maganda pakinggan, lalo't may asawa yung tao, may pamilya yung tao. Okay? Ganun pa man, si VP Sara po ay tinatanggap niya. Dahil alam niya na itong mga ito ay bahagi lamang ng politika. Okay? Alam ni VP Sara na ito po ay bahagi ng freedom of speech, bagamat below the belt na. Okay? Pero dyan po pinapakita ni VP Sara na ang kanyang sarili, ang kanyang pagtanggap sa mga isyong ganito ay open siya sa mga criticism. Napakita na siya ay hindi onion skin. Hindi katulad ng ibang politiko na magdidemanda, paimbestigahan sa NBI. Sila po hindi. Alam po nila yan, yung mga paninira na yan, alam niya ni VP Sara, pero bilang bahagi ng demokrasya, alam niya. Kaya ngayon sabi ni VP Sara, kahit anuman ang gawing paninira sa kanya, at mag-decide man siya, hindi man siya makatakbo sa 2028, hindi pa rin pupunta kay Martin Romualdez ang boto ng tao. Okay? Alam po ninyo, totoo po yan. Kahit naman hindi po makatakbo, halimbawa, tulad nito, si VP Sara po ay may kinakaharap na impeachment ngayon. At kung sakali siya po ay makonvict, siyempre ito po ay political process. Ibig sabihin, kapag ang isang politiko o senador na umupo bilang impeachment court judge, pwedeng bumoto laban sa iyo para i-convict ka kapag siya po ay hindi mo kaalyado.
Okay, katulad po nangyari kay Corona, kay Chief Justice Renato Corona, na siya po ay kinonvict ng Senado at sinasabi na meron daw nilabag na batas. Pero sa korte, siya po ay pinawalang sala. So yun po yun ang example na kapag ayaw sa iyo ng isang politiko, senador, pwede kang matanggal sa pwesto kapag hindi mo sila kaalyado. So ganun po yan. Ngayon, kahit matanggal si VP Sara sa 2028 presidential race, hindi po ibig sabihin yan ang boto, ang supporters ng mga Duterte ay pupunta kay Martin Romualdez. Okay? Hindi po ibig sabihin ng gano'n. Kung sino po ang susuportahan ng mga Duterte sa 2028, yun din po ang bibit-bitin ng kanilang mga supporter. Sigurado po yan. Okay? Ganun po yan. Ngayon, ito. Itong mga kritiko ng mga naninira kay VP Sara, ang problema dito ngayon, okay? Gusto nilang accountability. Gusto nilang panagutin si VP Sara doon sa sinasabi nilang confidential fund na ginamit daw sa hindi tama. Well, tayo naman bilang Pilipino, tayo po ay sinusuportahan natin ang accountability. Kasi tax natin yan, pera natin yan. Ang problema dito ngayon, yung mga nag-aakusa, sila din po may kailangan sagutin, ipaliwanag sa tao. Di ba? Inaakusahan nila si Sara dahil sa maliit na confidential fund, samantala sila ito, mas malaki ang kanilang winawaldas. Katulad na lamang yung ayuda. Bilyon-bilyon yan eh. Bilyon-bilyon. Di ba? Bilyon-bilyon po ang winawaldas nila. O sasabihin natin, napupunta naman sa tao yan eh. Sigurado ba kayo na ang perang yan ay napupunta lahat sa tao? Hindi ako naniniwala na itong pera ng taong bayan, ng bansa, ng bayan, namimigay nila, hindi ako naniniwala na walang corruption dyan. Ngayon, ang problema pati, itong mga politiko, hindi naman nila trabaho, pero andun sila. Andun sila sa panahon ng bigayan ng ayuda. Doon pa lang po foul na yun eh. Kinukorrupt nyo na ang isip ng tao. Dahil pinapakita ninyo sa tao na ang pirang yan ay galing sa inyo. Meron pa isang congressman nagsabi niya, galing daw ito kay speaker. Galing daw kay speaker. Di ba? May video niyan may video. Alam naman natin na ang pera yan hindi kay speaker, pero bakit sinasabi nila kung wala si speaker, walang ayuda? So doon pa lang ang tao galit na. Di ba? Meron pa mga issue patungkol sa mga flood control projects. Meron pang issue patungkol naman sa PhilHealth funds. Bicam report. Malalaki po yan eh. Bakit ang pinapanagot lang ninyo si Sara? Kung gusto nyo ay accountability. Ngayon, lumalabas dyan na pag kayo okay lang. Samantala si Sara, gusto nyong panagutin, hindi po maganda para sa atin yan. Diba? Kaya nga dito, nakikita natin na
parang may hypocrisy sa mga kritiko ni VP Sara kasi nga sila itong mas malaking may kabulastugan pero tikom sila. At kampi-kampi pa sila. Nagtatakipan pa sila. Di ba? Mabuti na lang may Supreme Court na pwedeng takbuhan ng mga mamamayan para panagutin. Iharap. Isakdal itong mga tao ito na nagwawaldas sa pera ng bayan. Kung wala Supreme Court, di wala tayo. Ito pa, itong malupit. Sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Ano sabi ni BP Inday? Noon pa niya sinasabi yan. Noon pa niya sinasabi yan na matanggal man siya sa sa presidential race, hindi mapupunta ang boto kay Martin Romualdez. At yan sabi niya, hindi na intindihan. Hindi nila naintindihan sapagkat, sabi niya, kasi hindi naman sila brilliant Hindi naman daw brilliant itong mga ito kaya hindi na maintindihan ang sinasabi ni BP Sara. Kapag sinabing hindi brilliant, katumbas nun ay kayo na magpaliwanag. Pag sinabing hindi brilliant, ibig sabihin nun, mahina ang comprehension. Pwedeng sabihin natin bio-bio. Ganun po yan Ganun ang ang ibig sabihin nun. Bio-bio. Hindi maintindihan, hindi makaintindi. Mahina ang comprehension. Diba? Yan po. Bagamat simple sa salitang hindi brilliant, pero malalim po ang yan. Malalim po ang patama yan. Mabigat po yan. Mabigat po yan.